talaga magzozone. Welcome to Kasi Mobile for Legends! the side of Twisted Minds, grabe yung pang-poke ng mga heroes nila. Tsaka nung huli sila nagtapat, wala pa yung Kalea. Diba? Oo. Hindi pa tayo nagkaroon na huge patch, especially with the Lord and adjustments onto the heroes. Grabe si Master Ogwen, talagang tinatapatan si Escalera. At ang nakakatuwa pala dito sa matchup na to, teka lang, Few! Tapang naman nun, kaso nga lang, mapapapligger out. MP the King susunod, first blood agad for Twisted Minds. Napakagandang rotation mula dito sa Twisted Minds. Kung tatandaan natin, no, isa din sa mga napakagandang laro ni MP the King ay nasa Joy performance niya from last week. Oh, kasi matapang yung Joy, tsaka yun yung mga gusto kasi ni MP the King, yung madami mga dash na hero. And at the same time kasi pwede siyang manlikod. So for Twisted Minds dito, wait. Pero dito, kakasabi pa lang natin, medyo tinatwist out. You Ay! will get that last hit. Escalera down. mainit yung middle lane natin for both teams. And this is very crucial kasi may mga minion probably na hindi nakiklear dito ni Haji Z. Pero ayun, ito yung ano pala, 1 win, 2 losses yung Guinevere ni Escalera. Oo, tsaka ang maganda dito sa isang Joy ni MP the King, yung isang panalo niya sa 1-5 na record naman ay napakalakas ng performance na yon. So sabihin na natin mababa lang talaga ang win rate ng Twisted Minds pero mukhang confident naman ang lineup na to in their heroes for this game number 1. Team Falcons, mukhang maamba around this mid lane. Kyle TZ, nagpakita na. Pero James maganda ang kanyang pwesto. It's all about the impact. Pero sa ngayon, wala masyadong yung tatama na energy impact here for Haji Z. More division. At of course, mas maaga muna silang tatao dito sa turtle na sinisimulaan nila Ogwen with Flap TZ. Tatalo sa Escalera. Kaso nga lang, may kakunata si Flap TZ. Kyle TZ will still secure the turtle. At nandun ang mga tidal strike with a wave breaker. Kyle TZ will fall down. Susunod silang Flap TZ. Pwede tumusok kay Escalera. Nandiyan ang jump in at makukuha rin naman nila dito kapalit ang buhay niya. Turtle ay napunta sa Team Falcons at mukhang na-equalize pa nila yung trade. Parang medyo nalugi ata Twisted doon. Actually, buti na nakapatay sila ng jungle. Pag nakuha ni MP the King, hindi niya nakuha. So maganda yung ginawa doon ni Super Marco by the way. Kasi alam niya, napupuntahan kasi deads pa nga si Kyle TZ. Ayun, ang labanan sa gitna. Nagkadabugan. Pero wala naman namatay. Talagang nagkasakitan lamang for Twisted Minds. Trying to get more zoning potential from this Feathered Airstrike. Flap TZ, however, ay napakaagang nag-rotate para magbigay ng control around this Lito Wanderer. Look at this, Team Falcons. Talagang pag gusto nila ng objective, ay grabe yung rotation. Lito Wanderer lang umangat pa rin si Flap TZ. Tsaka kasi dito, alam nila na every time natatama naman yung skills because of the pull yourself together kay Ogwen, okay lang kaya lagi ding umiikot si Flap TZ kasi continuous sa magiging play nila, kailangan nilang bilisan kasi yung katapat nila dito is naka-focusing mark naman and also pull yourself together. So, pag nagkapantay kasi na nag-clash yung dalawa, kung sino mas mauuna, syempre yun yung mas magiging maganda yung translation sa game. At grabe din yung translation sa stats ng community prediction natin. 83% ay naniniwala na mananalo ang Team Falcons sa labang ito. 30 segundos na lamang bago lumabas ang ating pangalawang pagong. Kumbaga, if they want it, they got it. Ganon ang pagmamanifest dito ng Team Falcons. Especially sa pagtao nila ng ganito sa mga objectives na nagre-respond. Sakto, pangalawang pagong, nandito na agad ang mga members ng Falcons. Ang ganda din talaga ng pwesto ni Ogwen. Making sure na lamang sila around that area. Pero possible death push. Escalera, hindi tumama yung spatial migration. Kaya ngayon siya yung bibigyan. Alam nila walang pang-auto. Pero onto the circle. Dito ang mga members ng TZ Brothers. Pero still, yung pagong, sakto respond, kulang ang members ng Twisted Minds. Alam mo, ang talino nung ginagawa ng Team Falcons. Alam kasi nila, di ba binanggit natin, for Escalera, hit or miss. Pagka hindi tumama, tsaka lang pumapalag yung Team Falcons kasi alam nila na pwedeng habulin. Kahit yung skill dito ng KLTC, pwede rin pang set up or pang hold. Yeah. Speaking of hold, ngayon sa may bandang likod, hina-hold back lang nila. Played sila Super Marco. Few will fall down. Andyan ang konting sayaw. Flap TZ medyo tumitibok-tibok. Nandiyan low of order. Habang doon sa may pinakagilid, Ogwen single-handedly zoning out 2 members sa Twisted Minds. Ito din pala yung ginagawa ng Team Falcons. Talagang as you said, hinihintay nila yung Escalera na tumatalon. Pero yung reset factor na nanggagaling sa revitalize ni Flap TZ, malaking bagay din pala. Tsaka siya, hindi na enjoy ni James na siya yung dinidikitan. Zone out siya totally nung Hylos kanina. Supposedly, siya din sana yung magzo-zone. So ito na ulit tayo sa mga
chop suey build Oo. para kay James, silence robe, and even yung dreadnought armor para naman dito sa Hylos, the usual elegant gem lang muna. Nag-focus sila dito sa magic defense kasi meron ka nga naman tatlong pong pipitik ng actually apat. Si James lang pala yung physical. Oo, pero ngayon, ito, medyo namimisikal. Hahatakan siya ng arang din ng mga slam. Escalera out. At dyan talaga pumupuro ang Team Falcons. Oo, napa-flicker din doon si Escalera. 0-3 currently dito sa larong ito. Mukhang pinupuruan talaga ng Team Falcons ang roamer ng Twisted Minds. At nasilip na nga natin ang items kanina atid ng Infinix. Nakita yung chop suey na nauuso nga ngayon. Yung tipong tatlong items na hindi puno pero rock na agad. Ang tawag natin dyan ay healthy living. Yan. Kasi lahat ng mga bagay na aabangan mo, nire-ready mo yung sarili mo. Kumbaga mga Prevention. favorite na chop suey ingredients dito, yung elegant gem, Yeah. dreadnought armor, Yung robe. yung sinabi mong silence robe, Athena, pero mukhang may Fury laban Hammer. dito sa Oy. taas, ha? Ay, pero ito, naghahanda. Flap TC nila taga-Glorious Pathway just to try and prevent buying some time here for Super Marco. Few, with the rest of the gang, medyo hindi muna i-end doon sa pagkakataon na yon. An interesting item choice here para dito kay Ogwen. Radiant Armor, Chantel. First item, Radiant Armor. Ngayon na lang ulit ako nakakita niyan. Yung ano kasi dito, yung continuous damage, di ba? Sinabi nga natin apat yung magic damager. Haji Z, Escalera, IMP the King, lahat yan magic damage eh. Wait Pero lang. ngayon, lahat sila tatamaan. Idol Strike with the Tsunami Slam in-activate. Pero si AGZ makakapatay man na isa. Pero pag makukuha pa rin dito ng KalTZ. Medyo sasayaw ng konti. Paatras ang naging sayaw doon nila outplayed. Kasi for Team Falcons, nakita natin yung discipline pa rin na sinokay sila. 3 turtles na punta sa Team Falcon. Sisilipin na naman natin ang in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at our gold laners, Chantel, parang pumapower spike na ang Granger ng Team Falcons. Meron na rin ano dito, Sky Piercer. At sinabi natin nakakatakot na yung mga Granger na may Sky Piercer. Para mas maging effective siya, let's expect for Team Falcons na isasama na nila ngayon si Super Marco sa teamfight or probably yung initiation ay dun sa lane niya at si KalTZ naman yung taga-sweep ng mga gilid para mauna talaga mag-level 15 at manalo pagdating doon sa mga objective taking. Grabe din pala kasi yung burst damage ng Team Falcons dito. No? Suyu plus the Kalea pa lamang ay napakasakit na. Yung tipong pagbagsak mo, winawashing-washing ka na. Napakasakit talaga ng Soul Saver pag hinuld. Tsaka na dito, di ba? Habang chinutsunami slam ka, gusto mong tumakas, lagi kang hinahawakan, tapos meron pang Glorious Pathway. Oo. So, sobrang alagkit. Nakita naman natin yung zoning potential para dito sa ating dalawang teams. Ayan na, nag-build na naman ng panibagong item which is the Black Ice Shield. Kakasabi pa lang natin. Doon na nga lang din ng Girls Pathway. Ginawa chopping board. Pinagtatataga. Pinaghahate. Bang! Nandiyan na Tsunami Slam. James trying to run away. Makakatakas man. Pero grabe. Yung overload resources at crowd control for Team Falcons. Oo, yung conceal pa ni Ogwen ginamit niya para mas makalalim doon sa may bandang likod. Na Team Falcons right now really executing in a clean way. Pero nakakahanap pa rin naman ng Twisted Minds sa mga sagot. Kahit pa sabihin nating pantay ang ating kill score, 2,000 lang ang lamang ng Team Falcons. Winnable pa rin ito para sa Twisted Minds kung sakaling makahanap sila. Kasi ano to again, para dito sa Twisted Minds, kailangan lang nila isang magandang talon. Ang dami natin nakikita ng highlight plays again from Escalera. So, 2-3 na matamaan at kapag sumakto pa na si Super Marco or kahit si KalTZ matalunan, sobrang solid for them. Walang naka-purify for Team Falcons. Kaya isang tama lang, tatama talaga. Oo, half HP para dito sa first lord of the game. Mag-contest kaya dito ang Twisted Minds. Conceal. Ginamit na rin Escalera looking for the comeback. Ando ng Wavebreaker with a Talia Strike. Tsunami Slam Grabe palayo. si Habang Ogwen. si KalTZ, lalapit tayo dito sa may bandang Lord. Makakasayaw. Nandiyan ang mga pakuryente. KalTZ is down. 5 miyembro ng Twisted ay kompleto pa rin naman. Pero still, grabe rin talaga actually yung ginawa din nun ni Ogwen. Lord secured para sa Team Falcons pero may isang kill na napunta sa Twisted Minds. Usable naman nata ang Lord na to dahil medyo mabilis lang ang ating mga death timer shots. Pinipilit lang din ng Team Falcons na baka masira nila yung sa may middle lane pero mabilis na din napensahan ng Twisted Minds. By the way, yung play na yun ng Twisted Minds, maganda naman sana but we have to commend yung ginawa ni Ogwen. Ang chinunami slam niya si Escalera para hindi makatalon, para hindi magkaroon ng entry. So sira na yung Torre dito sa may bottom lane and lumalaking kalamangan lalo ng Falcons. Kumbaga, without Escalera, walang magbabadjump pa nga ni. Pero ngayon, medyo nanganganib na rin ang
pinakabase ng Twisted, pero hindi pa rin makakapush din sa mid lane sila MP The King. Oh, hindi na napinili tata ng Team Falcons. And surprisingly, even after taking the Lord, yung 2K na galamang nila kanina, para bang bumaba pa to a 1.3K. So right now for Twisted Minds, talaga nakakahanap pala talaga sila ng paraan na makasabay dito sa Team Falcons. Pero mukhang lalaban dito si James K. Ogwen. Giving vision lamang para sa preyes na kupunan. Hindi pa rin mapush ng Team Falcons itong mid lane para sa Twisted Oh, Minds. mabilis kasi yung pang-clear, pero ito pwede yata ipilit. Grabe na naman dito yung Tyler Stark with the Tsunami Slam. Wala na naman si Escalera. Alam talaga nila kung sino yung i-checkmate nila dito. Oo. Grabe. Hindi makagawa ng play si Twisted Minds eh. Tuwing gagawa ng play si Escalera, parang hinahanap na agad siya. Tsaka yung sinabi natin, RKO, diretso kang Glorious Pathway. Kung ikaw si Escalera, sobrang hirap na talaga na tumakas. Ito makikita natin fleeting time para kay Ogwen. So expect na balibag jutsu Oo. ang gagawin. Kyle TZ looking for Haji Z pero mukhang hindi niya mahanap ito. Another turret secured potentially para dito sa Twisted Minds sa baba at makakapag-def naman si MP The King. Huwag kang mag-alala, walang nakakita nun. Kami lang. Okay. Kami lang, tsaka yung mga viewers. Ito na naman nakikita natin. Takas ng ng damage for Haji Z. Dahil nga din naman sa hero niya. Pero kailangan kasi ng conversion ngayon for Twisted Minds. Yeah. Pag laging sila yung parang restricted yung movement, definitely hindi makaka-outplay yung Harith. Although merong 3 assists dito, hindi pa naman nabibigyan. It's really the setup or initiation na nagiging struggle for Twisted Minds. And a good thing para dito kay Haji Z, meron na siyang Genius Wand and even the Glowing Wand. Even for outplayed, kompleto naman na yung mga items pero grabe kasi yung bantay sarado Oo. na ginagawa ng Team Falcons. Hindi rin kasi siya pwedeng basta-basta pumasok at magtapang dahil kung siya ang unang bumagsak ay mas lalong liliit ang chance ng Twisted Minds dito. Almost a 3K gold lead for Team Falcons. Nag-i-invade na rin sila. Ang purple buff ang kanilang punteriya pero retry ay nagamit. Oh. Si Kyle TZ ang makakakuha ng purple na yon pero nagamit niya yung retribution niya. Okay lang, kasi nakikita pa rin naman natin na hawak nila yung mapa, di pa rin nabibitawan yung lead. Medyo constricted ngayon yung pwesto ng Twisted Minds. Sobrang kunat din kasi ni Flap PC, kaya okay lang din dito sa Team Falcons na nagamit yung retry kasi kayang i-reset. Oo. Ang sasabihin lang, reset mo lang, wala pa akong retry. But anyway, nakita natin for Super Marco pala, isa sa mga prioritize niya na item is the Sea Halberd. So, mas mahirap to ngayon. Kahit si James or Escalera makaharap, okay lang na mag-poke dito yung Granger. Mata mukhang nagbibigay na ng vision dito sa Flap TZ. Escalera with a conceal! Okay, pinilit niya abutin doon sila Khaleesi pero nakatamlay pa atras. At dito sa may bandang gilid, lumalabas lang ibang mga members Okay. ng Team Falcons. Flap TZ medyo masasakripisyo. Ay! Pero yung mga bala ay nakatama na nga lang din. At ngayon medyo bababa yung mag-contest dito ng Twisted Mind pero hindi. Nag-all in pa rin sila. Nandun ng si Escalera with spatial migration. Makaka-out ba? Mukhang hindi na nga lang din dahil pakakainin naman ng mga bala dito. The Minds, Haji Z running away. Just sila Kyle TZ, there's going to be a stun. But instead, kailangan muna nilang umatras. Medyo na late ata ng pasok ang Twisted Minds doon. With the Lord secured para sa Team Falcons, nakakuha pa sila ng 3 kills. Kaya naman itutuloy nila ang pag-push dito sa mid lane at may Lord pa nga sila doon sa may baba. And for Twisted Minds, may wave clear naman pero kailangan pa nila intayin ng 8 segundo. Totoo yung sinabi mo na medyo na-delay yata yung Twisted Minds kasi napakagandang opening na kanina. Di ba pumasok si Escalera pero kasi medyo bumuka yung pwesto ng Team Falcons pagdating doon sa Lord. Anyway, Lord ay dadaanan dito sa may bottom lane. So first, Lord pa lang naman. Second Lord pala pero kayang depensahan. Oo, MP. At dito na naman ang mga bala pero wala back away. MP The King mapapatay. Shutdown kill here for the Super Marco. At ngayon, para sa Twisted Minds, medyo tuguan, makakadepensa, but not for long kasi grabe na rin talaga yung mga Soul Sever. Even Queller here for Kyle TZ. Mukhang diretso lang ang tingin. Ayaw nilang kumaliwat kanan. Isa sa isa mawawala, but still, for the side of Team Falcons, alam nila ngayon na kailangan muna nilang maghinay-hinay. Respect muna para sa Team Falcons, hindi nila ipipilit. Better airstrike ginamit ni Aray! Haji Z. May 2 wave pa na babagsak sa mid at sa bottom lane. Pero mukhang titigilan na ng bagyan ng Team Falcons. Nagkaroon ng 1-for-1 trade roamer para dito sa jungler pero makakahinga pa ang Twisted Minds. Chantel, let's address the elephant in the room. Medyo nahihirapan ng lumabas ng base and Twisted Minds. Ano po bang natitirang win condition para sa kanila? Actually, for Twisted Minds, again,
paulit-ulit natin sinasabi, pero yun talaga, pag tumama yung ano dito, yung special migration for Escalera, pero hindi kasi pwedeng umasa doon. Pwede nga i-abuse yung paggamit ng feathered airstrike para mailang lang ng mailang. Kasi isa na lang yung kinakapitan nila dito na inhibitor turret. Pag yan bumigay pa, mahihirapan na sila mag-clear ng minion wave kasi hindi kayang tangkihin talaga lahat Oo. ni James. Tapos yung area na yun, wala naman ng mga bush. So hindi din magagamit yung passive ng Hilda. Basta clear lang ng minion wave, bigla ang pagbalik kasi scaling din naman yung Harith. Oo. At ang nakakatuwa naman dito for Team Falcons, ay for Twisted Minds rather, ay best case scenario na ito ng lugi. Yung tipong yung Lord ay malayo doon sa may lane na may inhibitor turret ka Yep. pa. At least mas madali dumepensa if you are Twisted Minds for the upcoming Lord. At 25 seconds bago ito lumabas, mas malapit naman sa Lord yung mga lanes na kailangan nilang protektahan. So okay pa if you're Twisted Minds, sadyang medyo mahirap lang dahil nga lamang ang Falcons. Yeah, i-acknowledge din natin yung reality check, kumbaga, na Sisirain yata tila ba mo. sobrang basa kasi. Imbis sa plot twist ay tila ba na-spoil na agad yung plan dito for Twisted Mind. So, they need to create another improvised plan kung sakali man. Ang ganda ng ginawa ng Team Falcon. Sakto sinabi ni Umi, di ba, na nasa top na lang, tas sa opposite lane pa yung Lord. Pinanalo muna nila yung minion wave nila sa taas para medyo may magpupush kung may matiran man. Kasi wala naman na yung blessing dun eh, nung inhibitor turret. So anyway, for Team Falcons dito, side lane sila, winning din yung minion lane. Kailangan i-clear muna, so malalaman ng Team Falcons kung nasan si Outplayed, kung nasan yung ibang makiklear. Madali lang din kung saan sa spotan si Ajizi. Okay, medyo nagmamadali. Flapizi yung kanila maabutan. Escalera, medyo magmi-miss out na naman doon. Oh, that is unfortunate para sa Twisted Minds. Hindi tumama yung flicker combo ni Escalera. Kaya naman itutuloy na ng Team Falcons ang Lord na ito. It's not yet an evolved Lord, pero importante pa rin ito para sa Twisted Minds. Kailangan nilang patagalin. Pero for Team Falcons, mukhang sasayawin pa nila ang Lord na ito. Okay. Still a 5v5 scenario. Hindi pa rin sila nakakampante. They're still checking each and every brush na madadaan dito ni Ogwen and Flapizi. They know in a few seconds, pwede pa rin naman silang gumo. Speaking of go, ngayon mag-go na nga lang din sila dito. Si James, medyo mataterify, makakapag-figure out. Pero doon sa may pinakagili sa Flapizi alone. Zoning them out. Pasok nga lang sila doon sa bilog. Nakitrait ni Haji Z. Nagbabagsakan ng mga Feather Sex. Sabay ang pagbagsak ng buhay na nga lang din doon na ibang mga miyembro. Pero si Ogwen, makakaligtas pa. Naglalapit pero hindi makakanakaw. It's Elsha. Tatamaan dito. Kaldizi with a kill. Sa bayan, outplay. Nakalatag na lang din ang 7 force. Kaso nga doon sa may pinakagilid. Medyo iba-iba yung nagiging target nila. Winter Crown para kay Kaldizi. Pero mapapatay pa rin naman doon si Super Marco. May mga bala pa. Kakainin na naman dito si James. At kasama pa si Ogwen. Habang doon si Few naman ay masasakripisyo. Outplayed with a double kill. Oh, teka lang. 1v1 with a great one. The bulletproof versus Outplayed. Pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. Pero ayaw ni Outplayed tumigil. At ngayon sa bayan, 1v1 not shut down for Super Makmak. At may Lord na nga dito sa may bandang mid lane. May dedepensa pa naman para sa Twisted Minds. You still have the Farsa. Wala lamang Feathered Airstrike. Pero hinahanap niya si Marco. Ayun na, may Feathered Hajizi! Oh, babagsak! Kasama ng Curse of Crow. Immortality matatanggal para kay Super Marco. At mukhang ayan na nga, electrifying beats para i-clear ang Lord na ito. Makakahinga muli ang Twisted Minds. Hindi sinasabi natin na meron naman talagang damage yung side ng Twisted Minds. Sobrang crucial lang talaga na tumama yung mga skills nila para maging effective yung play na gusto nilang gawin. At some point, medyo kagulo kung sino yung uunahin na target. But we really have to commend yung sabihin na natin focus fire ng dalawang teams kasi kaya nahiwalay kasi alam nila yung gustong i-zone. So for Outplayed kanina, naagahan kasi yung paglatag niya ng Zaman Force nung kaharap niya si Super Marco. Pero kung tinuloy niya agad yan kanina or kung padiretso yung latag, pwede niyang pinasok lalo yung Granger. Either way, 12-11 natin score in terms of items. Nagkabilihan na namang Immortality. Magko-cooldown pa lang yung kay Escalera for sure. Kasi pumutok na yun kanina. Gamit na naman ang bush as expected. Pero nasira na yung torre sa taas for Twisted Minds. Wala nang inhibitor turret para sa Twisted Minds. At ibig sabihin yan, yung susunod na Lord ay talagang looking na sila. Dalawa sa mga lanes na kailangan nilang tignan ay napakalayo pa sa Lord. And looking at the stacks, Super Marco, 810 stacks on his Rhapsody. Hindi na nauubos yan. Parang kakalabanin pa niya yung normal na gold per minute. Kasi diba usually nagre-range 800 plus. Oo. Sobrang sakit nito.
Pero pwedeng ipilit kasi ng Twisted Minds na Pwede. siya yung maging target. Again, cooldown pa yung immortality niya. Bumili siya kanina, di ba? Oo. So, wala pa. Not unless mag-winter crown. Pero best target ngayon, Super Marco, kasi naka-flicker lang naman. Kailangan na ngayon talaga tumama yung talon nung nakapalda. Oo, kailangan talaga. Pero sa ngayon, mga nagtatago, Ay! tinamaan ng Death Sonata. Revealed agad yung plano ng Twisted Mind. Kaya gumawa ako ng video, sabi ko, inerp nyo na yan. Nakakainis kasi yung Death Sonata, men. Okay lang naman na makita mo yung nabaril mo, di ba? Pero yung makikita mo pa yung katabi, ibang usapan na yun. Oo. For Team Falcons, napakaganda ng kanilang ginawa na tumama yung Death Yeah. Sonata. Nakita nila yung tatlong magkukumpul doon. And kailangan mag-reset ang Twisted Minds. Ogwen able to escape via his second skill. Pero mukhang si Escalera ang hawak ng Pixel Brush ngayon. Napakaganda ng pwesto ng Twisted Minds dito, Pero problema pa rin nila dito, may ibang mga minion wave na nakakaangat na kalaman Team Falcons. Nangangalahate yung bar dito for the HP ng Lord, pero ngayon ay mag-all in ang pagpasok dito. Special Aggression Valor to Grim, magtataksin Naiiwan pa. nyo nga si Pero Haji! meron pa rin naman doon sa pinakalikod. Ay medyo vulnerable yung mata kasi Kadizi Kyle! sa pinakalikod. Kaso nga lang kapalit ito ang kanyang buhay. Papasok na dito sila View together with Super Marco na ngayon na hindi pa rin naman nila namapatay. View with a flicker No way. and lahat pinagbubugaan. Ayaw nilang pauwiin. MP na King, magkakaroon na nga lang din ng ilan sa kanila na kailangan na nga lang din umuwi dahil may minion wave na nakaangat. At aabante dito. Ang dami, Kila ang dami, Black ang dami. TZ, napakaraming pinanggagalingan ng kasakitan. Kaya ngayon pagkakataon na nila na gawin ang kanilang pinunta. And double na ba ang call dito ng Team Falcons? Maagaran na nilang kiniklear ang mga minions, pero si Super Mamak nahuli ng bahagya. Pero nandyan rin si Few, bumaba at nag-Winter's Crown, pero yung minion! Pasok pa si Ogwen at yung minion kasama na Team Falcons ang kukuha ng game number 1. What a win coming in from Team Falcons. Napilitang dumepensa ang Twisted Minds doon sa dulo. Kaya pala nagulat tayo, binitawan yung Lord. Technically, pwedeng hawakan niya ng Twisted Minds. Pero mahirap nga naman yung sinasabi natin na ang